Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, itinanggi ng Palasyo ng Malacanang na may education crisis sa ating bansang Pilipinas. May isang contestant kasi sa isang noontime show na hindi alam kung ano ang COMELEC o Commission on Elections. Sa Q&A portion ng contest na sinalihan niya, tinanong siya kung ano ang mensahe niya sa komisyon. Hindi siya nakasagot dahil hindi raw niya o hindi siya pamilyar sa COMELEC. Naging tampulan ng dalaga ng bashing at online bullying. Kabilang ang mga hosts ng noontime show sa mga nabahala at nagpahiwatig ng may educational crisis sa ating bansang Pilipinas. Ano naman ang say mo, kapanalig? Ayon sa tagapagsalita ng ating Pangulo, ginagawa po ng pamahalaan ng lahat para pahusayin ang kalidad ng ating edukasyon. Kung may isa o ilang hindi nalalaman ang mga simpleng impormasyon katulad ng ibig sabihin ng COMELEC at ang trabaho nito, hindi raw ito indikasyon ng kakulangan ng ginagawa ng pamahalaan para nga maiangat ang level ng ating edukasyon. Dagdag pa ng palasyo, nasa bawat isa sa atin ang tungkuling mag-aral, magsaliksik, mangalap ng kaalaman. Sa tulong ng teknolohiya, lalo na ngayon, napakadali na raw na maging maalam ng mga tao. Tayo po'y nasa knowledge society, ika nga. Ang naturang contestant ay 20 anyos pa lamang. Kabilang siya sa tinatawag na Generation Z o mga kabataang ipinanganak sa pag-itan ng 1997 at 2012. At ngayon ay may edad 13 hanggang 28 na. Minsan na nating tinalakay sa isang editorial na mga Gen Z ang bumubuo ng pinakamalaking bagdan ng mga botante sa darating na halalan. Sa 69.9 milyong rehistradong botante, 34% or 26 million po ay kabilang sa Gen Z. Ganon po sila kadami. Ilan kaya sa ating mga Gen Z ang katulad ng beauty contestant na siyang boboto sa darating na halalan? Pero hindi naman alam kung aling opisina ng gobyerno ang nangangasiwa ng halalan. Ilan kaya ang bumoboto nga? Pero hindi naman naunawaan kung paano natitiyak na nabibilang ang kanilang boto. Ilang Gen Z kaya ang nagparehistro sa COMELEC para lamang makakuha ng voter's ID, pero hindi naman batid kung ano ang trabaho ng komisyon at gaano kaimportante ito. Sa eskwelahang nagsisimula ang kaalaman tungkol sa mga ganitong bagay, sa dami ng impormasyong bumubuhos sa ating social media ngayon, kakaunti lamang siguro o kakaunti lamang sigurado ang tumatalakay sa mga seryosong paksa, tulad nga ng halalan. Halos lahat ng Pilipino ay may access na sa internet. Pero hindi naman natin maasahang sila mismo ang kusang mag-aaral, gaya ng sinasabi ng palasyo. Sinasabi namang bahagi ng curriculum sa mga pampolitikong paaralan ang tungkol sa eleksyon, pero mukhang kailangan pang paigtingin ang pagtuturo ng mga tungkuling kaakibat ng ating pagiging mamamayan o citizens ng ating bansa. Napakahalaga kapanalig nito, lalo na't gaya ng sinabi natin, ang kabataan ang bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng ating voting population. Sa hinaharap, sa kanila rin magmumula ang mga magpapatakbo ng ating pamahalaan. Sa Catholic social teaching o yung panlipunang turo ng Santa Iglesia naman, nakasalalay sa pamilyang edukasyon ng kabataan. Pero batid ng Santa Iglesia ang mga limitasyon sa papel na ito ng pamilya. Kaya mahalaga ang pagtutulungan nila at ng mga paaralan. Dahil naniniwala din tayo ang isang Katoliko ay isang mabuting mamamayan, may papel din ang simbahan sa paghuhubog ng mga kabataang Katoliko na may pakialam sa mga nangyayari sa ating lipunan. Sa madaling salita, tulong-tulong, kapanalig, ang iba't ibang institusyon sa pagtitiyak na ang kinabukasan ng ating bayan ay malalim, matalino,
mulat. Kaya kapanalig may krisis man o wala sa sektor ng edukasyon, ituro nating mga nakakatanda, tayo po yan, sa bata ang daang dapat nilang lakarin. Wika nga sa Kawikaan 22:6. Nakatatawa o nakakabahala man ang nangyari sa dalagang contestant, nabuksan sana nito ang ating mga mata sa kalagayan ng edukasyon sa kasalukuyan sa ating bansa. Ang mahalaga, patuloy po tayo sa ating habit of learning. Tayo po ngayon ay nasa knowledge society. Knowledge is power. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.